Para sa pagbasa ng banal na kasulatan na siyang magiging batayan ng ating pagbulay-bulay sa sandaling ito. Hinango ang magiging batayan ng ating pamamahayag ng salita ng Diyos sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 5, talatang 6, at Kabanatang 7, talatang 15 at 17. Ganito po ang ating mababasa. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ang apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Idagdag nawa ng Panginoon ang Kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. Pagindapatin mo nga, Panginoon, na sa sandali pong ito ay yung lukuban ng iyong banal na presensya ang dakong ito. Hindi lamang upang madama namin na ikaw ang siyang naririto, gaya ng iyong sinabing kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Hindi lamang madama namin ang iyong presensya, kundi higit sa lahat ay makatagpo ka namin sa dako ito, upang masabi namin, tunay nga, naririto ang Panginoon. Ang aming dalangin naway sa sandali ngayon na kami ay makikinig ng iyong mga salita, marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin, upang kung anuman ang iyong pahayag sa amin ay magbahatid ng pagpapala na siyang aming kailangan. Sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa pamagitan ng tinapay, kundi ng bawat salita na namumutawi sa iyong labi. Kailangan po namin ang salita mo. Kaya naman, Panginoon, ang dalangin namin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ay hihatid mo kami sa kalaman ng katotohanan, upang sa gayon ay aming marinig ang iyong pahayag para sa amin sa sandali pong ito. Idagdag mo nawa, maging ang iyong pagbabasbas sa amin, ang pagpapala ng dahil sa pakinig ng iyong mga salita. Yabang ikaw din naman ang nagsabing, higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Ito po ang aming kahilingan, na merong pagpapasalamat sa ibayong pagkakataon na kami naparito, maupo sa iyong harapan at makinig ng iyong mga salita. Amen. At amen. Tayo po'y makakaupo. Sa pagkakataong ito, bagaman ang buong sangkatauhan ay lalo na sangkatauhang Kristiyano ay nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya sa iba, tinatawag nila itong linggo ng pagkabuhay. At wala kayong maririnig na mensahe tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Subalit sa atin, ginagawa natin na tayo'y lumilihis ng konti sa tradisyon. Ibig sabihin, hindi na lamang yung paulit-ulit, taunan na ginagawa. Kagaya nung Biyernes nga, doon sa ating kongregasyon sa Igig, Cagayan, imbes na 7 wika
ang ating pinakinggan. Ang tinalakay doon ay may kaugnay sa pagbubulay-bulay kung bakit ibinigay o inialay ang buhay ni Kristo Jesus. Na napakahalagang paksa sapagkat ito'y mayroong malaking kinalaman sa kaligtasan. Na kinakailangan natin talagang malaman at maunawaan ng lubusan. Bakit nga ba inialay ng Panginoon ang kanyang buhay? Bakit nga ba ibinigay niya ito? Sa anong dahilan at para kanino niya ito ginawa? Napakahalaga po niyan. Sapagkat kung idadaan na lang natin sa tradisyon, ay parang dumadaan na lang sa atin ang mga bagay, subalit tumitimo ba talaga sa ating mga puso? Nananatili ba talaga sa ating mga alaala? At lubha ba natin talagang naunawaan? Bakit nga ba namatay si Kristo Jesus? Anong dahilan na ito'y ginawa? At para kanino ito isinagawa? At yan ang naging paksa natin sa nakaraang Biyernes doon sa ating kongregasyon sa Igig, Cagayan, na nandyan naman po sa ating Facebook account, yung buong naging pananambahan. Sa pagkakataong ito naman, bangabat pagkabuhay na muli ang paksa na halos lahat ng mga iglesyang Kristiyano. Ngunit karamihan ang tinitingnan at pinagbabatayan na yung mga nangyari pa. At sigurado ito'y mga paksang pinagkunan ay yung mga nangyari na ayon sa tala ng mga ebanghelyo. At mayroon naman na pinipili ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ngunit sa umagang ito, ang ating talakayan ay uusog tayo. Huwag tayong manatili doon, kundi dadalhin natin ang ating usapin sa kalangitan. Dadalhin natin ang usapin sa kalangitan. Dadalhin na nga natin dun sa dulo ang mga pangyayari. Meron tayong dalawang aralin na pagkain na minsan ay aking ginawa na pinamagatang pasilip sa langit. At itong ngayon ay pangatlo na ginagawa ko dahil para lalo pang makita natin ang magandang pagkakataon na ang ginaway kahit sandali ay hinawi ang tabing ng langit. Binuksan ang isang pintuan upang ipatanaw, ipasilip ang mga bagay na naroroon. Hindi kailanman nangyari ito, alam natin. Kundi sa pagkakataon lamang na ito na pagkakasulat ng huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. Kaya madalas kong pinapaliwanag, yung salitang Apokalipsis ay nanggaling sa dalawang salitang Grego, yung salitang apo at salitang kalupsis. Ang ibig sabihin ng salitang apo ay isang bagay na lihim, hindi lantad, hindi hayag, nakakubli, nakatago, hindi nakikita. Ngunit ang salitang kalupsis naman ay ibig sabihin ay paghawi, pagbubukas, paghahayag, paglalantad, pagbubunyag. Kaya sa pamagitan ng aklat ng Apokalipsis, binuksan ang tabing at kahit paano'y pinasilip. Ang sabi nga sa pinagpahayagan dito na si Juan na apostol, sa kabanatang 1, talatang 19, ang sabi niya, isulat mo ang iyong mga nakita
ang mga nangyayari, sabi, ang mga sa ngayon, at maging ang mga bagay na darating. Kaya napakaganda ng aklat ng Apokalipsis. Bagamat ito'y hindi madalas na basahin ng karamihan. Sapagkat para sa kanila ito'y napakahirap na unawain sapagkat ito'y punong-puno ng mga sagisag, punong-puno ng mga simbolo, punong-puno ng mga metafora, ng mga figures of speech sa Ingles, mga bagay na pananalitang hindi natin maunawaan. Na para bagang mayroon inililihim, inikukubli sa pagkakasulat at kinakailangan tuklasin subalit ang katotohanan, kaya ito'y apokalipsis. Kaya ito'y kapahayagan, revelation, ay upang talagang ipaalam ng Diyos ang mga bagay na ibig niyang makita ng lahat ng mga tao. Lalo na ng mga nagbabasa nito. Katunayan ay walang ibang aklat sa Biblia ang nangangako ng pagpapala ng pagbabasa. Maliban lamang sa aklat ng Apokalipsis na sinasabi mapapalad ang mga nagbabasa, mapapalad ang mga nakikinig, mapapalad ang mga tumutupad sa mga sinasabi sa mga hula sa aklat na ito. Kaya kung merong magandang aklat na basahin ay ang aklat ng Apokalipsis. Bukod dito, ang kagandahan ng aklat na ito bilang kapahayagan ng Diyos ay yung sa bungad pa lamang ng Kabanatang 1, Talatang 1 ay ang sabi, ang kapahayagan ni Kristo Jesus. The revelation of Jesus Christ. Ang apokalipsis ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, lalo na sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, kung bakit napakahalaga ng huling aklat na ito ng Biblia, ay sapagkat ito ang aklat na nagpapahayag kung sino o ano si Kristo Jesus nating Panginoon at ating tagapagligtas. Kung ibig natin talagang makilala sa buhay natin, kung ibig natin talagang bigyan ng pagpapahalaga sa atin si Kristo Jesus nating Panginoon, kung paano ang iba'y niwawalang halaga si Kristo Jesus, ibinababa si Kristo Jesus, itinatabi si Kristo Jesus, hindi nila binibigyan ng kaukulang paggalang at pagtataas ng pagpaparangal, ng pagluluhati. Sa aklat ng Apokalipsis, mabubuhayan ng loob ng bawat mananampalatayang Kristiyano sapagkat kapag nakita ninyo kung sino si Kristo Jesus, doon mismo sa katitaasan ng kalangitan, ng kapangyarihan at ng kalwalhatian, mga minamahal ko mga kapatid, masasabi niyong hindi tayo nagkamali ng ating sinasampalatayanan. Hindi tayo nagkamali. Sapagkat nang buksan ng tabing ng langit, ipinakita, naroroon si Kristo Jesus nating Panginoon, nakaluklok sa luklukan ng kaitaasan, ng kalwalhatian at ng kapangyarihan, sinasamba ng lahat ng mga naroroon, at higit sa lahat, siya ang tinatawag na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Nang isulat kasi ang aklat ng Apokalipsis, sinasabing mga 100 taon na ang nakalipas mula nang muling nabuhay ang ating Panginoon. Kaya kung merong magandang patutuo ng bilang katunayan, ebidensya, sasaksi, kung nabuhay nga muli ang ating Panginoon, bagamat sa ibang mga bahagi ng kasulatan, nagpakita sa mga babae dun sa libingan, nagpakita sa mga apostol, at si Pablo dinagdagan niya na naglagay siya ng marami pang ebidensya ng mga patutuo
Hanggang kung ilang tao, ilang bilang ang sinasabing nakakita na nabuhay. Ngunit ano at alin pa ba ang pinaka mabuti, malinaw na ebidensya, patotoo na nabuhay si Kristo Jesus muli sa mga patay, kundi ang sinasabi dito sa aklat ng Apokalipsis, sapagkat nung buksan ang tabing ng langit, doon sa bukas na pintuan, pitnatanaw na ang naroon ay walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ano pang matibay na ebidensya ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon kundi ito? Ang ating Panginoon, 100 taon na ang nakalipas mula nang siya'y umakyat na muli sa langit pagkatapos na siya'y mamatay, inilibing, nabuhay na maguli. At nang siya'y pumailalang paitaas, alapap, sinabihan ng mga lagad dyan sa mga gawa, bakit kayo tumitinghala? Yung Jesus ang sabi na kinuha mula sa inyo, siya rin ang Jesus na bababa. Ngunit, pagkalipas na wala ng Panginoon, 100 taon na ang bumilang. Naiwan ng mga mananampalatayang Kristiyano. At duman sila sa mahigpit na mga pagsubok. Naglalagablab sa tindi ng init ang pighati ang pagsubok. Madalas ngang naririnig niyo sa akin kapag pinaliliwanag ko ang salitang pighati, kapighatian, tribulation, ay nababanggit ko ang salitang Gregong lipsis. At upang ilarawan ito sapagkat wala tayong katumbas na salitang Tagalog dito, ay kagaya ng isang batong maliit na inyong ilalapag at pagkatapos ay babagsakan ninyo ng mas mabigat na bato. At walang mangyayari kundi madudurog ang maliit na bato, magiging pulbo. Yun ang lipsis, tilipsis sa Grego. Yun ang tribulation, yun ang apokalipsis. Gayon ang pinagdaanan ng unang mga mananampalatayang Kristiyano. Sila'y parang binabagsakan ng malaking bato, dinudurog, upang sa gayon ay talikdan nila si Kristo Jesus. Bitawan ang kanilang pananampalataya at talikuran siya. Nang dahil sa matinding pagsubok sa kanilang buhay. Mayroong nagsabi, to live in those ancient days, for Christians is to live as if there is always a sword of Damocles hanging over your head. Ang ibig sabihin, lubang napakamapanganib ang mabuhay na Kristiyano noong unang panahon, ang sabi sapagkat parang palaging may tabak na nakaumang sa iyong ulunan, sa iyong ulo. Ibig sabihin, palaging nagbabanta ang kamatayan kung ikaw ay nabubuhay na Kristiyano noong unang panahon. Saksi ang mga tala ng kasaysayan kung ang mga totoong nangyari sa mga mananampalatayang Kristiyano, kung paano nang tumindig ang makapangyarihang imperyo ng Roma, kung paano ang kanilang mga Sesar ay nagsagawa ng malaking pamimigati sa mga mananampalatayang Kristiyano. Isa sa mga pinakasikat at tinatawag nilang pinakahangal na emperor ay kagaya ni Nero, ang sabi nila, na nang siya ay naging makapangyarihan na emperador ng Roma bilang Cesar, hindi ko alam kung kinatuwaan niya ang mga Kristiyano sapagkat ginawa niyang libangan. Tama sigurong ginamit na salita ni Apostol Pablo, ang sabi niya, we are made laughing stock. Ginawa tayong katatawanan. Dahil sa kanilang mga amphitheatro, yung mga parang mga Coliseo nila. Umuhuli sila ng mga Kristiyano at ginugutom ang mga hayop ng ilang buwan. Mga tigre, leon o kung anumang mga hayop na mababangis.
At sa oras ng kanilang mga panunood, inilalagay ang Kristiyano sa gitna ng amphitheatro. At pagkatapos ay pinakakawalan ang ginutom na mamangis na hayop at panonoorin nilang makikipagbuno hanggang kamatayan ng isang Kristiyano. Yun ang kanilang, that's entertainment. Yun ang kanilang paraan upang aliwin ang kanilang sarili. Makita ang mga Kristiyanong nakikipagbuno sa kamatayan. Si Nero, may nagsabi na sapagkat sinasabi raw ng Kristiyano, sila ang ilaw ng sanglibutan, kagaya ng sinabi ni Jesus, na magliliwanag sa sanglibutan. Kaya ang ginawa raw ni Nero ay itinatali ang mga Kristiyano sa mga poste ng kanyang palasyo at pagkatapos ay sinisilaban ng buhay at sinasabihan silang may pangutya, o kayong ilaw ng sanglibutan, paliwanagin ninyo ang aking kaharian. Nilalagyan ng mga gilingang bato ang mga leeg, sinasabit at inihuhulog sa mga ilog. Kinukulong sa mga ilalim ng mga yungib. At kung ano-ano pang mga pamimighati ang ginagawa. Durugin lamang ang Kristiyano. Wasakin lamang ang kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus. Talikdan nila ang Panginoon. Ang sanhi ng pamimigati sa Kristiyano ay ito. Nagpalabas ang emperador, ang Cesar, ng isang dekreto. Ang sinasabi ng dekreto ay ang Cesar ay kurios et soter. Dinideklara nitong dekreto ng Cesar ay Panginoon at tagapagligtas. Basahin ninyo yung istorya ng Pax Romana. Nandiyan sa kasaysayan niya. Kaya hinihingi sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ay magsunog sila ng insenso sa rebulto ng Cesar o larawan ni imahe ng Cesar. At pagkatapos ay sasamba sila sa kanya, kikilala bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos na sila ay makasamba, binibigyan sila ng katibayan ng certificate. Parang vaccination certificate. Bibigyan sila ng katunayan na kinikilala nila ang Cesar bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Hindi gagawin yan ng Kristiyano. Sapagkat salungat naman yan sa kredo ng Kristiyano ang dekretong yan. Sapagkat ang kredo, ang paniniwala ng Kristiyano ay ito. Sa Filipos 2, anong sinasabi? Na si Kristo Jesus ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalang yan, ang lahat ng mga tuhod na nasa kalangitan, ang lahat ng mga tuhod sa sangkalupan, ang lahat ng mga tuhod maging ang manilikha sa ilalim ng lupa, ay luluhod sa pangalan ni Kristo Jesus, at ang bawat dila ay magsasabi na si Kristo Jesus lamang ang Panginoon. Mga Gawa 4, sabi ng pananampalatayang Kristiyano, na sa silong ng langit ay walang ikaliligtas, na sukat na ikaliligtas ng tao sapagkat walang ibang pangalan na sukat na ikaligtas maliban lamang sa pangalan ni Jesus. Siya lamang ang tagapagligtas, sa kanya lamang ang kaligtasan. Kaya ang dekreto ng emperador, ang Cesar ay Panginoon at tagapagligtas. Ang kredo ng mga Kristiyano, si Jesus lamang ang Panginoon at tagapagligtas. Magkasalungat po yan. Kaya mamimili ang Kristiyano noong unang panahon. Sino ang kikilalanin mong Panginoon? Sino ang aangkinin mong tagapagligtas mo? Ang Cesar o ang Kristo? Kung ang Cesar ang pipiliin mo, kinakailangan mong itakwil si Kristo, sapagkat ang sabi ni Jesus, walang makapaglilingkod ng dalawang Panginoon.
Kung si Kristo Jesus naman ang pipiliin mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, isa kang traidor, isa kang rebelde, isa kang laban sa imperyo ng Roma at kailangan kang parusahan ng kamatayan. Kaya napakahirap yung mamuhay na Kristiyano noong unang panahon. Sa panahon po natin ngayon, hindi na maintindihan eh. Hindi maintindihan sapagkat napakadali at nagiging bukang bibig lang sa atin ang salitang si Jesus ay Panginoon. Jesus is Lord. Napakadaling bigkasin. Noong unang panahon, hindi madali. Pagbibigkasin mong si Jesus ang Panginoon mo, nangangahulugan na ikaw ay nakahandang mamatay. Maparusahan ng kamatayan. Kaya mga Kristiyano noon, mga kapatid, kahit ng mga berdugong sundalong Romano, paluluhurin ang Kristiyano sa harapan ng rebulto ng Cesar. Kung kinakailangan ay hampasin ng matigas na bakal ang tuhod, iluhod lamang niya kay Cesar. Hindi iluluhod ng Kristiyano ang kanyang tuhod. Kahit na mga bali-bali ang mga buto, sapagkat ang sinasabi, iluluhod lamang niya ang kanyang tuhod kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung kinakailangan gupitin ang kanilang mga dila, hindi nila sasabihin ng Cesar ang kanilang Panginoon at tagapagligtas, kundi si Kristo Jesus lang. Ganyan katindi ang bigati nila. Kung ihambing sa ating panahon, nangabubuhay tayong Kristiyano na malaya, at kung minsan nangabubuhay tayong Kristiyano na walang pagpapahalaga sa ating pananampalataya. Hindi natin kaya talagang panindigan. Hindi natin talaga pinangahawakan. At kung minsan ay kung ano lamang mga pagsubok, habang tayo sinusubok bilang mananampalataya, napakahina natin ng ating mga tuhod. Nagtitiklop kaagad. Sumusuko kaagad. Nanlulupaypay kaagad. Nangasisinsay kaagad. Masyado tayong, ang sabi nga ng kasabiang Pilipino ay balat sibuyas. Madali tayong masaktan. Madali tayong panghinaan ng loob. Kapag tayo dumaranas ng pagsubok, hindi natin dinanas pa ang kasing higpit na parusa. In fact, our trials will pale in comparison with what the early Christians had undergone to. Mamumutla yung ating mga pagsubok kung ikukumpara mo sa mga naging pagsubok nila noong unang panahon. Mga minamahal kong kapatid, 100 taon ang nakalipas nang isulat ang aklat ng Apokalipsis. Sa mahabang panahon ng pagsubok, hindi siguro masisi yung mga ibang mananampalataya sa katindihan ng sikat ng kanilang pagsubok, nag-aalab na apoy na tumutupok. Marami na rin siguro sa kanila ang pinanghihinaan ng loob, kagaya natin. Marami na rin siguro ang mga nangasisinsay. Marami na rin siguro ang itinapon nila ang kanilang pananampalataya at tumalikod kay Jesus. At marami na rin siguro ang nag-aalinlangan, buhay nga ba ang ating Panginoon? Nasaan siya? Bakit hindi niya tayo saklolohan? Nakaragdag pa siguro ang mga Marites at Marisol. Sapagkat nung mabuhay ang Panginoon, nagpakalat ng chismis, hindi totoong nabuhay. Yang si Jesus, ninakaw lamang ang kanyang bangkay ng kanyang mga alagad. May Marisol na at may mga Marites noon. Yun ang pinakalat nila. Hindi raw nabuhay si Jesus. Ninakaw lang daw ang kanyang bangkay kaya wala siya sa libingan.
marami na rin siguro pinanghinaan ng loob. Baka naman talagang hindi nabuhay ang ating Panginoon. Baka talagang ninakaw lang kanyang bangkay. Baka hindi talagang totoo na nabuhay siya maguli. Sa sandaling yon, pagkalipas ng 100 taon, binuksan ang tabing ng langit. Ipinatanaw na naroon si Kristo Jesus na namatay, na nabubuhay at nabubuhay magpakailan-kailan paman, na siyang nakaluklok sa luklukan ng kapangyarihan ng kalwalhatian at kataasan. Mga minamahal ko mga kapatid, tayong mga mananampalatayang Kristiyano ay dapat magalak sapagkat ang ating Panginoon ay buhay at nabubuhay magpakailan-kailan paman. Tama ang ating sinampalatayanan. Di tayo nagkamali. Alam ninyo, sa Apokalipsis, ang sentro ng lahat ng mga nangyayari doon ng mga kaganapan ay ang trono, ang luklukan. At wala kayong, at lahat ng mababasa niyo dyan sa aklat ng Apokalipsis, palagi, naroon sa luklukan, naroon si Kristo Jesus. Nagpapahiwatig na siyang nagahari, nagpapahiwatig na anumang mangyayari, mangyayari at mangyayari, may kinalaman kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya siya rin ang karapat-dapat na magbukas ng aklat. Yung aklat na kung saan isa doon ay may kinalaman sa mangyayari sa inaharap. At ang isang aklat ay may kinalaman kung sino ang mga pangalan na katala doon sa aklat na iyon. Kaya tama tayo na si Kristo Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas at siyang ating sinasampalatayanan. Upang hindi ako malayo sa paksa natin talaga. Ang pamagat ng ating paksa, hiniram ko uli yung saltang pasilip sa langit. Ngunit ay karagdagan. Larawan ng pastor at tupa sa kalangitan. Kaya tayo mga kapatid dito sa kawan ng Panginoon, napakatatag, napakamalawak ng saligan ng batayan ng ating pananampalataya. Isipin ninyong hanggang doon sa kalangitan. Ang larawan na ipinatanaw ay ang pastor at ang tupa. Di ba binasa natin? Doon sa kabanatang 7, 15 at 17. Larawan ng nagpapastor nang sabi, kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at maglilingkod sa Kanya, araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi sila tatama ng araw o namang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. At sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahiran ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Sa ibang pagkakataon natin talakay niyan. Ang ngayon ay ang Apokalipsis 5:6 nang sabi, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ang 4 na nilalang na buhay. Sa gitna ng matatanda ang isang kordero. Tupa rin yan. Batang tupa lang nga lang. Kulang sa 1 taon. Ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Pastor at tupa sa kalangitan ng pinatanaw na larawan. Kaya hindi tayo nalalayo dito sa kawan ng Panginoon. Tamang-tama ang ating paniniwala
ng ating pagkilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Tingnan natin muna, at ito po'y pahapyaw lang. Kaninang madaling araw na ginagawa ko ito, namangha ako, napakarami pang talagang mga bagay na kahit na ako'y aamin sa inyo na kulang ang kaalaman. Sa mahabang panahon natin ng paglilingkod sa Panginoon, sa mahabang panahon ng pagbabasa ng Biblia, ang pagsasanay sa mga Bible school at mga theological seminary, ay hihingin sa inyo na basahin niyo yung Biblia, Genesis hanggang Apocalypse, Genesis at pabalik-balik. Kailangan makabisan ninyo ang inyong Biblia. Ngunit kapag ka talagang magtutuon ka ng matamang paglilimi, mamamangha ka. At kaya itong ating paksantalakayan ay pahapyaw pa lamang. Marami pang ating titingnan na kahanga-hanga. Bakit? Una, sa atin dito sa kawan ng Panginoon, isipin nga ninyo, hanggang sa kalangitan, hindi tayo nagkamali ng mga batayan, ng mga saligan, ng ating mga batayang katuruan, ang pastor at tupa. Ang inyong makikita doon sa langit. Yan ang pinatanaw. Yan ang nakita ni Juan na apostol doon sa langit. Pastor at mga tupa. Pero doon na sa langit, kalangitan, isipin nyo doon mismo sa harapan ng luklukan ng Diyos. Doon mismo sa trono ng Diyos. Sa harapan mismo ng Diyos. Pinakita ang larawan ng pastor at tupa. Ang bibigyan natin ng pansin lamang, tulad ng sabi ko, ito'y pahapyaw lamang. Pag-usapan natin itong talatang 6 na batayan natin sa umagang ito, ang tungkol sa kordero. Ang pagiging kordero ni Kristo Jesus, ito'y titulo na ikinabit sa Kanya. Magkukulang ang oras natin para ipaliwanag lahat, pero ang pagiging kordero ni Kristo, yun ay titulo, simbolo. Dito lamang sa Apokalipsis, halos 30 ulit na binabanggit ang pagiging kordero ni Kristo Jesus nating Panginoon. Isipin niyo, sa buong aklat, halos may nagsasabing 27 beses, may nagsasabing 28, 8, 29, halos 30. Pag binasa ninyo ang buong aklat ng Apokalipsis, babantad sa inyong harapan ang pagiging kordero ni Kristo Jesus. Basahin ko lang ang mga ilan. Apokalipsis 5, ang kordero na wari pinatay, sa kabanatang 5:6. Sa kabanatang 6, ang kordero siyang nagbukas ng 7 tatak, sa kabanatang 6:1. Sa kabanatang 7, ang kordero ang nagpapastor, kabanatang 7, talatang 15 at 17. Sa kabanatang 12, makikita nyo ang kordero na dumaig sa dyablo sa pamagitan ng dugo ng kordero. Sa kabanatang 13, ang kordero at ang aklat ng buhay. Mababasa ninyo. Sa kabanatang 13, talatang 8. Sa kabanatang 14, ang kordero at ang bundok ng Sion, sa kabanatang 14:1. Sa kabanatang 15, ang kordero at ang awit ng kordero. Sa kabanatang 17, ang kordero
ang nakikipagbaka at siya'y mananaig sa talatang 14. Sa kabanatang 19, ang kordero at ang pagkakasal at paghapon. Sa kabanatang 21, ang kordero at ang kasalan. Sa kabanatang 22, ang kordero at ang paghahari niya magpakailan pa man. Nakita niyo, ilan lamang ito. Marami pa na hindi ko itinalaso. Balit halos buong aklat ng Apokalipsis nangungusap tungkol sa pagiging kordero ni Kristo Jesus. Ang kordero, dalawang salita yung Grego. Una, yung salitang arnion at yung salitang aminos. Yung salitang aminos, pag sinabing kordero na aminos sa Grego, ito yung kordero na iniyahahin. Kagaya ng ginagawa sa Lumang Tipan. Ngunit yung arnion na tinatawag na kordero ay isang batang tupa na walang dungis. At yun ang mas ginagamit dito sa aklat ng Apokalipsis, yung kordero na walang dungis. Hindi basta kordero na iniyahahin. Mangyari kung bakit itong ginamit na salita ni Apostol Juan, kordero rin, ngunit ipinakikita na itong Kristo Jesus bilang kordero ay kakaiba siya sa lahat ng mga kordero, sa lahat ng mga batang tupa. Ang kordero po kasi, kaya tinatawag na kordero, yan ay, ang edad niyan, batang tupa yan, ang edad niyan ay kulang sa 1 taon. Kaya kordero yon, pero tupa din yon. Kaya lang, alam naman natin na ginagamit ito sa paghahandog, kagaya ng ginawa ni Abraham. Naghandog siya ng tupa, ng kordero. At yung mga paghahandog noong unang panahon para sa kasalanan, ginagamit ang kordero. Si Juan, na Bautista, nung makita niya si Kristo Jesus paparating sa Juan 1:29, sabi ito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Si Pedro na apostol, may sinulat siya na tayo ay tinubos, hindi na ng gintod, ng pilak, kundi tayo ay tinubos, unang Pedro 1:18-19, ng isang korderong walang kapintasan. Ibig sabihin kasi dito, gustong ipakita ni Juan Apostol ang pagiging kordero ni Kristo Jesus. Bagamat ito'y korderong inihahayin, ang kaiba niya, ito'y walang dungis. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kapintasan. Wala siyang kalikuan. Pure and spotless. Kaya naiiba pa rin siya dun sa mga korderong inihahayin. Kaya ginamit niya yung salitang arnion upang ipakita, iba ito. Iba itong Kristo Jesus na ito sa kanyang pagiging isang haying handog na kagaya ng kordero. Tanging ito lamang ang walang dungis, walang kapintasan. Sa mga katwid, mga minamahal ko mga kapatid, inako ni Kristo rito, una, ang pagiging pastor, kagaya ng ating nabasa. Ikalawa, inako rin yan pagiging kordero, ang pagiging batang tupa. Mababasa niyo yan Apocalypse 7:15-17, mababasa niyo Apocalypse 5:6-9, Kabanatang 5, talatang 12 at 13. Kaya parehong inako ni Kristo yung pagiging pastor dito sa Apocalypse, inako rin niya ang pagiging kordero o tupa. Nakita ninyo, kaya nakakagalak sapagkat isipin ninyo, napakagandang batayan natin ng ating pananampalataya dito sa kawan ng Panginoon na maging hanggang sa kalangitan yung pastor at ang tupa, ang larawan na inilarawan o pinatanaw. Sapagkat ang pagiging kordero ni Kristo ang ating pag-uusapan, may kinalaman nito sa pagliligtas. Mababasa ninyo yan sa Apocalypse 7:10. Ang pagliligtas ay sumaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Kaya kung ang kaligtasan ng pag-uusapan, hindi may lalayo, hindi may hiwalay sa usapin ng kordero,
sa usapin ng pagiging kordero ni Kristo Jesus, nandun ang kaligtasan, nandun ang pagliligtas kay Kristo Jesus bilang kordero. Kaya, paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pagiging kordero. Dahil sa ang pagliligtas, ang pinag-uusapan dito sa pagiging kordero ni Kristo Jesus, mag-iiwan lang ako sa inyo ng dalawang bagay. Ngunit isa lang ang aking tatalakayin para kapapanabikan ninyong kasunod. Una, ang bakas ng pagliligtas. Ikalawa, ang lakas ng pagliligtas. Alam naman ninyo na ako'y mahilig na mamili ng mga salita na para madaling maunawaan at manatili sa ating isipan. Ang tatalakayin lang natin ay ang bakas ng pagliligtas. Mahalaga ba ito? Mahalaga ba ito? Anong sabi ng ating talatang batayan? At nakita ko sa gitna ng luklukan at ang apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ilarawan niyo sa isipan ninyo ang kalangitan. Tumingin tayo doon sa pinakagitna ng lahat ng mga bagay, ang sentro ng lahat ng kaganapan ng trono ng Diyos, kung saan nakaupo ang Diyos. Nasaan ang kanyang luklukan. At kung paano napapaligiran yon ng mga anghel, napapaligiran yon ng mga tinawag na mga nilikha, 4 na nilalang, napapaligiran ng mga matatanda o elders, at ang mga laksa-laksang di mabilang ng mga tao, ng mga wika at mga bansa. Nasa kalagitnaan si Kristo Jesus. Parang siyang center of attraction. Siyang nasa gitna ng lahat. At ang sabi, pansinin ninyo, at sa gitna, sa kalagitnaan nga ng lahat, ang isang kordero na namata, na nakatayo, na wari ay pinatay. Saan kayo nakakita noon? Larawan. Ang kordero na pinatay, kapag ang isang kordero pinatay, nilalaslas ang leeg niyan. At alam ninyo, ang pinatay, patay, walang buhay. Ngunit ang pinakita rito ay nakatayo. Nakatayo itong kordero na walang iba kundi si Kristo. Anong ibig sabihin? Simple. Itong parang pinatay na kordero ay hindi na natiling patay. Siya'y buhay. Kaya siya nakatayo. Oh, purihin ang Panginoon. Ito mas matibay na patutuo na nabuhay na maguli si Kristo Jesus. Kaya sabi ko, iwanan natin yung mga nangyari sa libingan, nagpakita sa mga kagaya ng pangkaraniwang ipinapangaral ng mga iba na nagpakita sa mga babae na nandoon na nauna sa libingan, nagpakita sa mga lagad nang sila'y natatakot na nagtatago sa isang silid, nagpakita sa kung kanina. Mga kapatid, itong mas matibay na patutuo na buhay ang ating Panginoon. Doon sa mismong kalangitan, nakatayo si Kristo Jesus na ating Panginoon. Pagpapahiwatig na siya'y buhay. At ang sabi, ito ang pangalawang pansinin natin, na wari ay pinatay. Anong ibig sabihin? Kaya yung unang punto ko, bakas ng pagliligtas. Taglay-taglay ni Kristo Jesus hanggang siya'y bumalik sa langit, nakita ni Juan na apostol
ang Kristo Jesus na may bakas pa ng kanyang pagkamatay. Taglay-taglay niya sa langit. Dala-dala niya yung mga bakas. Mahalaga ba ito? Tatandaan ninyo, maaaring tanong natin ang tanong, why did Jesus show His wounds among the apostles? Yeah? Ilang pagkakataon yan? Ilang pagkakataon na ipinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat? Mga bakas ng kanyang mga sugat. Ipinakita yan sa Lucas, nang ang mga lagad ay nagpakita ang Panginoon sa kanila. Nang nagpakita ang Panginoon, hindi nila makilala, kanila nila ay multo. Akala nila ay espiritu. Ngunit ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo ang aking mga sugat. Lucas 23. Tingnan ninyo ang aking mga sugat, ang sabi niya. Yeah. Parang sinasabi, ako ito. Tingnan niyo yung mga sugat. Pagkatapos doon, merong isang dudoso. Merong isang mapag-aalinlangin. Hindi nananampalataya. Si Tomas. Anong sabi ng Panginoon? Tomas, idaiti mong yung kamay. Idaiti mo yung kamay. Isuot mo sa akin tagiliran. Kailangan ba gawin ni Jesus yun? Bakit nga ba kailangan niyang ipakita ang kanyang mga sugat? Kay Tomas, ang sabi niya, maging sa mga lagad, upang wag kayong hindi mapanampalatahin, kundi maging mapanampalatayin kayo. Upang wag kayong mag-alinlangan, upang wag kayong hindi maniwala, upang wag kayong hindi sasampalataya, kundi manampalataya kayo. Ito ang aking mga sugat. Nung makarating siya ng langit, aba, dala-dala niya yung mga bakas. Dapat sana'y naghilom na. Madali naman naghilom para sa kanya. Anong nangyari? Ba't dala-dala niya hanggang sa langit? Alam niyo, mga anghel, ang sabi ni Apostol Pablo, tinitignan nila, interesado sila sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa tao. Para bagang sa aking pakiwari, parang may pagkainggit sila eh. Bagamat hindi siguro yung tamang salita pag binasa nyo ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Kasi para silang namangha. Kaya ang sabi ng mga awit 8, sino ang tao? What is man that God is mindful of him? Bakit ba ang tao? Sino yung tao? Nilalang niya na mas mababa lang sa anghel. Pero pinagbuwisan ng buhay ng mismong bugtong na anak ng Diyos. Parang ang mga anghel, nanonood daw, tinitingnan ng pagliligtas na ginawa. Ang natatanda natin, inihatid si Jesus nang siya'y silang sa lupa. Tama ba? Sa Lucas 2. Nang silang siya, inihatid ng anghel kasi nag-aawitan sila. Nakita nila kung paano siyang isinilang. Sa sulat ni Pablo sa unang Timoteo, ang sabi, nakita siya ng mga anghel nang siya'y magkataong tao. So, Timoteo 3. Nang bumalik siya sa langit, ano sa palagay niyong pagsalubong ng mga anghel? Nandyan sa Kabanatang 5. Sinalubong siya ng awitan. Nakita ang kanyang mga sugat at ang sabi, karapat-dapat ka, o kordero ng Diyos na pinatay. Pero doon sa langit, nakita yun. At yun ang nakita rin ni Juan Apostol. Nakita niya yung kordero na waring pinatay. Yung mga bakas ng mga sugat ay naroroon. Tignan natin yung mga sugat.
Merong nagsasabi 5 ang sugat. 2 sugat sa kamay, 2 sugat sa paa, 1 sugat sa tagiliran, 5. May nagsasabing 7. Kasi nakalimutan, may sugat ang noo, may sugat ang likod. Meron pa raw nakakalimutan na sugat, yung sugat sa balikat, sapagkat ilang milya ang nilakad niyang dala-dala niya ang mabigat na krus, na kahoy na ang sabi ng iba'y halos 200 libra o timbang ang bigat. At ilang milya yung kanyang nilakaran. Kaya pag tinignan nyo yung mapa ng nilakaran, kung minsan tinatawag ng Stations of the Cross. Ilang milya yung inikot niyang yung makarating dun sa bundok ng Kalbaryo na pinagpunta. Ang mga bakas ng pagliligtas, una, ang sugat sa noo, sa ulo. Sa Mateo 27:29, 1:19-5, pinutungan siya ng tinik. Putong na tinik. Nilurahan ang kanyang mukha, pinagsusuntok, ang sabi. Sa 1:18, sinampal si Jesus ng isa sa mga punong bawal at ipinutong ang putong na tinik. Yung matinik na halaman sa kanilang panahon, yung Arabian Nebulae, ang tinik nito'y 4 na pulgada, 4 inches ang tinik. At yung ipinutong daw sa ulo ni Kristo na putong na tinik, halos merong 100 tinik na isinuklob sa kanyang ulo. At para ninyong nakitang lumabas ang dugo sa kanyang noo. Katuparan yan sa hula sa Ezekiel 2:3-6. Katuparan yan sa Isaiah 56 nang sabi, ipinain niya ang kanyang likod sa mga mananakit. Ang mga pisngi niya ay ibinigay sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi niya ikinubli ang mukha sa kahiyan at sa paglura, ayon sa Isaiah 56. Yun ang sugat sa ulo. Ikalawa yung sugat sa likod. Ang sabi ng Mateo 27:26, si Jesus ay nampas. 1:19-1, tinangnan ni Pilato si Jesus at siya'y kanyang hinampas. Katuparan sa Mika 5:1 na hinahampas sa pisngi ng isang tungkod. Sa mga awit 129:3, inilarawan nito na kagaya nito. Ang mga aro ay nagsiaro sa aking likod. Kanilang pinahaba ang kanilang bungkal. Nakakita na ba kayo nag-aararo? Inilarawan yung pagkakahampas sa kanya ay parang yung nag-araro. At maintindihan nyo kung paano sumugat ito sa kanyang likod. Yung panghampas ng mga Romano, sinasabi na ito ay mayroong siyam na parang buntot. Nang bawat panghampas ay may siyam na parang buntot. Nakatali sa bawat dulo ang matitigas na mga buto o kaya naman ang bakal na may mga pako. At ayon sa batas, kapag kanilang hinahampas ang isang biktima, 40 beses nahampas at karamihan hindi umaabot ng 30 hanggang 39. Tinitigil nila sapagkat sa pagkahiwa ng laman sa likod,
namamatay ang hinahampas. Idagdag na lang ninyo diyan yung sugat sa balikat. Ang bigat ng kanyang pinasan sa mahabang lakbayin patungo sa krus. Mga sugat sa dalawang kamay. Mateo 27:26, si Jesus ay nampas at ibinigay upang ipako sa krus. Marcos 15:15, pagkatapos na siya ay mahampas, ibinigay upang ipako sa krus. Katuparan yan sa sinasabi ng mga awit 22:16, na binutasan ang sabi niya ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Katuparan yan sa Zacarias 13:6, na may nagtanong ano ang mga sugat na ito sa pagitan ng iyong bisig. Ang sabi niya sa Isaiah 12:10, pinalagpasan, pinatagos ang mga butas. Kaya katunayan ang sinabi ng Panginoon kay Tomas sa 1:20-27, idaiti mo rito ang iyong daliri. Tingnan mo ang aking mga kamay. Idaiti mo ang iyong kamay, susot mo yung kamay sa kanyang tagiliran. Dalawang sugat sa dalawang paa. Babasa niyo sa Lucas 23:33, 1:19, it says, kung bakit ba kailangan ipako yung mga paa? Sapagkat alalahanin nyo nakabitin ang mga dalawang kamay. At sinasabi karaniwan na yung nakabitin ang dalawang kamay sa krus ay hindi makakahinga, mahihirapang huminga. Kaya kailangan ipako ang mga paa upang yung nakabitin doon ay meron siyang lakas upang itulak ang kanyang hininga. At sa bawat paghinga, sa bawat pagtulak ng hininga, maintindihan ninyo at mararamdaman ang hapdi, ang kirot, ang sakit na nararamdaman ng nakabitin doon sa krus. At pagka hindi na pahirapan ang biktima, kinakailangan yung nakapakong mga paa ay hambalusin para mamatay na lamang ang biktima at hindi na siya pahirapan pa. Kaya di ba, parating ang paghahanda ng Sabat. Kinausap si Pilato, ang sabi ay, pabali mo na ang paa. Kasi buhay pa. Aabutan siya sa krus ng Sabat. Bali ng mga buto. At nang may baba na siya kagad. Mamatay na kagad. Yun ang ibig sabihin. Ngunit yung isang sundalo, tinignan. Sa tingin niya patay na, hindi na kailangang hambalusin, paluin ang kanyang mga tuhod. Hindi na kailangang baliin ang kanyang buto. Sapagkat yan ang katuparan sa 1:19, 31, 38, 36. At sinasabi yan sa mga awit 34:20 na wala na isa man sa kanyang mga buto ay mababali. Kaya namatay na siya. Pinapahiwatig hindi siya kailangan patayin. Kaya nakita niyong mensahe natin noong Biyernes. Voluntarily kasi. Kusang loob na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Hindi siya kailangan baliin ang kanyang buto upang mamatay. Kaya nakita niya ng babaliin na ng kawal na ng Romano, nakita patay na. Hindi na niya kailangan patayin. Kusa kasing ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Ikapito, matuli, sugat sa kanyang tagiliran. Ang sabi ng 1:19-34, nung makita ng kawal na siya'y patay na, hindi na niya kailangan hambalusin, baliin ang mga buto para mamatay. Ngunit ang ginawa niya para makatiyak. Anong ginawa niya upang makatiyak? Pinalagpasan niya ng kanyang sibat
ang tagiliran ni Jesus at tumulo ang dugo, tumulo ang tubig. Ang sabi ng mga nagsisipag-aral kung bakit dugo at tubig ang tumulo sa tagiliran, yun daw ay isang pangyayari na kapag yung tubig at ang dugo ay humarang na sa daloy papunta sa puso. Kaya meron nagsasabing namatay si Kristo Jesus na broken-hearted. Yung puso niyang natamang. Namatay siya. Kaya nga sinasabi, nang dahil sa pag-ibig, puso, ang nagpapinaywatig. Kaya nung sabi ng 15:13, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito. Naibigay ng isa ang kanyang buhay para sa kaibigan. At alam niyo, sinasabi ng Zacarias 3:6, pagbalik ng ating Panginoon. Dahil nandun pa ang mga bakas ng pagliligtas. Mayroong magtatanong, ano ang mga sugat na ito? Ang sagot niya ay, yan ang mga naging sugat sa bahay ng aking mga kaibigan. Ibig sabihin yung mga markang yon, yung mga butas na yon, yung mga bakas na yon ng kanyang paghihirap, ang pagpapatunay kung gaano niya inibig ang lahat upang ibigay ang kanyang buhay. Hindi nabubura, mananatiling sariwa at nakaukit sa kanyang laman, nangangahulugang hinding-hindi makakalimutan ni Kristo Jesus ang pagliligtas na ginawa para sa atin at sa lahat. Parang pinakikita na hindi magbabago, hindi makakalimot si Kristo Jesus sa lahat ng kanyang mga tinubos at pinagalayan ng buhay. Pinakikita ng pag-ibig ng Diyos ay nagpapaalala ang mga bakas na iyon, mga minamahal kong mga kapatid. Pagdating niya, ayon sa Apokalipsis, narito ang sabi niya, 26, na siyang pumaparitong nasa alapaap. Makikita siya ng bawat mata. Pati na ang mga nagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga kanang lupa ay magsisipagtaghoy sa kanya sinawa. Pagbalik na muli ng Panginoon. Nandun pa rin ang mga bakas ng kanyang pagliligtas. At makikita siya, ang sabi ng lahat ng mga matang nagsipaghulos. Sa palagay niyo, sino bang sumugat kay Jesus? Sino bang nagsipaghulos? Yung sundalong Romano? Yung mga Hudyo? Sa bagay, mga Hudyo, yung inangkin nila. Sabi niya, nung magtanong si Pilato, sino ang pakakawalan ko? Si Barabas o si Kristo? Ay hiningi nila si Barabas. At si Kristo ipako sa krus at ang sabi nila, bayaan ng kanyang dugo ay mapa sa amin. Ibig sabihin, nangkin nila yung pagulos, pagpatay kay Jesus. Ngunit mga kapatid, hindi ang mga Romano, hindi ang mga Hudyo ang sumugat kay Jesus. Hindi ang mga Romano, hindi ang mga Hudyo ang nagpahulos.
at naglagay ng mga sugat kay Kristo Jesus, ikaw at ako na makasalanan. Kaya ang sabi ng Isaiah 53 dyan, anong sinabi ng Isaiah 53? Tignan ninyo ang wangis ni Kristo, anong itsura niya. Pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagaan siya. Tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay na siya'y hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupay naligaw. Tayo'y tumungo bawat isa sa kanilang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napigati, gayon may siya'y dinalamhati. Hindi binuka ang Kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa patayan. At gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa Kanya'y pipi. Hindi niya binuka ang Kanyang bibig. Pag daw kayo bumisita doon sa Jerusalem, at kung doon sa mismong kung saan itinayo ang krus ng Kalbaryo, at kung saan tumulo ang dugo ni Kristo, habang tinatanaw ninyo yung eksaktong dako ng Kanyang kinamatayan at pagtulo ng Kanyang dugo, maririnig ninyo ang magbabasa ng Isaiah 53. Upang lahat ng makakakita, lahat ng tatanaw, doon sa eksaktong dako kung saan itinayo ang krus at kung saan tumulo ang dugo ni Kristo, mapapagbulayan ng bawat isa kung sino ang talagang humulos, sino talaga ang sumugat, sino talagang nagpasari nitong mga sugat ni Kristo Jesus sa ulo, balikat likod, butas ng kamay, paa at tagiliran. Hindi ang sundalong Romano, hindi ang Hudyo, kundi siya'y sinugatan ng dahil sa ating mga kasalanan. Mga minamahal kong mga kapatid, ikaw at ako ang salarin. Ikaw at ako ang sanhi kung bakit nasugatan at kung bakit tumulo ang dugo ni Kristo Jesus. Ipinasan sa Kanyang kasalanan mo at kasalanan ko. Siyang hinampas imbes na tayo. Siyang namatay upang tayo'y mabuhay. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi natin makakalimutan ang ginawa ni Kristo Jesus na pagtubos sa atin kung papanong siya ang ala-ala ng Kanyang pagliligtas sa mga bakas nito hanggang langit ay taglay-taglay niya. At tayo'y naniniwala hanggang muli niyang pagbalik. Naroon pa rin ang mga ebidensya, ang mga patutunang sugat. Kaya huwag tayong padaya. Maraming magkukunwari na sila ang Kristo. Maraming mag-aangkin na sila ang tagapagligtas. Mga kapatid, hanapin ninyo yung butas
Yun ang palatandaan na yun ang totoong kordero. Yun ang totoong Kristo. Yun ang totoong tagapagligtas. Yung may butas, may bakas ng pagliligtas na walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Hanapin ninyo yung maaari ninyong idaiti ang inyong kamay sa mga butas ng kanyang mga palad. Hanapin ninyo yung Kristo, kaya ninyong isuot ang inyong kamay sa kanyang tagiliran upang kayo'y maniwala na siya lamang ang Kristo, Jesus, na tagapagligtas at Panginoon natin. May bakas ng pagliligtas. Maraming umaangkin at marami na silang Kristo, silang Jesus, silang anak ng Diyos, silang tagapagligtas. Ngunit wala silang bakas. Kaya mga kapatid, hindi binubura ang mga bakas na yon. Kaya pinakikita ang mga sugat na yon. Narito ako. Tingnan niyo ang mga butas. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga sugat. Yun lamang ang nag-iisa at tangi na kordero, ang Kristo na tagapagligtas at Panginoon natin. Salamat sa Panginoon. Hindi niya inaalis ang mga bakas na yun. Palatandaan, hindi siya makakalimot sa atin na kanyang tinubos, na kanyang iniligtas. Kaya tayo makakaasa, mga kapatid, anuman ang pagdaanan natin, anuman ang kasalukuyan nating kinalalagayan, at maging kung anuman ang dadalhin ng inaharap, meron tayong Panginoon at tagapagligtas na buhay at kailanmay hindi makakalimot na tayo'y sagipin, na tayo'y ligtas, na tayo'y akuin, hindi tayo pababayaan habang ang mabakas na iyon ay naroon sa kanyang laman. Ang dalangin ko lamang, tayo man sana, huwag lumimot. Tayo man sana, huwag makalimot kay Kristo Jesus nating Panginoon. Sinalubong siya ng mga anghel. Marahil ay excited. Sinubaybayan siya nung siya isilang. Batang paslit, sanggol. At habang nabubuhay dito, nakita nila, ang sabi ni Pablo sa unang tanong, kung anong pinagagawa ni Jesus hanggang sa siya'y mamatay. Ang sabi nga, kung gamitin niyo yung salita ni Pablo, tinitignan nila ang ginawa niyang pagliligtas para bagang may pagkaingit sila. Bakit ang mga tao inibig ng Diyos? Bakit ang mga tao kinakailangan na ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Bakit ang Diyos pinayaan niya na mamatay si Kristo Jesus na kanyang bugtong anak? Alang-alang sa mga tao. May karapatang mag-iinggit ang mga anghel sapagkat nung sila ay nagkasala, anong sabi ng mga kasulatan? Ibinulid sila sa impyerno. Sa hukay ng kalaliman, walang pagliligtas na ginawa. Nandun na sila, naglilingkod sa kalangitan, sa harapan ng luklukan ng Diyos. Ngunit nung magkasala ang mga anghel, basahin ninyo yan sa unang Pedro 2, basahin ninyo yan sa Judas. Hinihulog sila sa lalim ng hukay ng kadiliman. Ang tao nagkasala. Nilalang siya, mas mababa pa nga ang pagkakalikha sa mga anghel. Ngunit binigyan ng halaga ng Diyos. Binigyan ng importansya ng Diyos. Bukod sa nilikha niya at nililok sa kanyang kamay, hiningahan niya ng kanyang hininga ng buhay. Nung magkasala, gaano maintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Binigay pa niya ang kanyang bugtong na anak. Pinabayaan niyang luran, pinabayaan niyang hinampas, sinampal,
Pinabayaan siyang pinagbubugbog. Niluray-luray ang ginamit kasing salita. Sa Grego ay yung salitang butchered. Para kayong nakakita ng talagang hayop na pinagluray-luray. Kaya yung Isaiah 53, kung susundan ninyo, anong itsura ni Jesus? Makinis pa siya. Maganda ba ang kanyang kutis? May kagandahan. Sabi niya, wala kayong makikitang kagandahan sa kanya. Lala, pasari ng mga bugbog, sampal at sugat at latay. At ang may kagagawan, ikaw at ako. Nang dahil sa ating kasalanan, hinako niya ang ating pwesto. Kinuha niya ang ating lugar. Siya ang hinamak. Siya ang pinarusahan at nilamhati ng Diyos. Imbes na ikaw, imbes na ako. Napakadakila. Kaya naman, nang salubungin ng anghel, at lahat ng mga laksang di mabilang sa luklukan, sarap nakapaligid sa luklukan ng Diyos, pinapupurihan siya, inaawitan siya, sapagkat karapat dapat siya. Mga kapatid, maging sa atin man sana maging karapat dapat si Kristo. Nating kilalanin. Maging karapat dapat din siya natin bigyan ng kahalagaan, ng pagpapahalaga sa ating buhay. Dapat maging katulad tayo ng lahat ng mga nilalang doon sa kalangitan, nagbibigay ng pagiging marapat ni Kristo. Nang dahil lang sabi niya, ikaw ang kordero na pinatay. Buti pa sila na nasa langit, binigyang pagpapahalaga, kinilala nila ang pagbibigay buhay ni Kristo sa mga tao. Dapat naman sana tayo, lalo na mga tinubos, lalo na binili ng kanyang mahal na dugo, tayo man sana'y marunong magpahalaga kay Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, napakapalad po namin ang tao sa kabila ng kanyang mga kasalanan, tinubos mo. Panginoon, hindi namin kayang liripin ni abutin ng aming mga dukhang isipan ng dakilang pag-ibig mo. Kamangha-mangha. Subalit, gaano kami nagpapahalaga sa ginawa mo? Gaano namin pinahalagahan ang iyong pag-ibig sa amin? Gaano namin binibigyan ng halagang sakripisyo ni Kristo para sa amin? Gaano kahalaga siya sa buhay namin? Di man namin matumbasan ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagpapahirap ng dahil sa amin. Yun lamang, siya'y aming purihin, luwalatiin, kagaya ng ginagawa sa kalangitan. Inaawitan, pinapupurihan si Kristo Jesus ang kordero ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin nang ginawa niyang pag-alay ng buhay para sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga bakas ng pagliligtas ay hindi nabubura sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, sa kanyang mga tagiliran. Nagpapaalala na hindi maaring mabura ang kanyang pag-ibig, hindi maaring mabura ang kanyang pagliligtas, hindi maaring mabura ang kanyang pagsasakripisyo ng dahil sa amin. Hanggang muli siyang bumalik.
Panginoon, kami rin sana huwag makalimot. Kami rin sana palaging makaalala sa ginawang pagliligtas ni Kristo Jesus sa amin, sa kanyang pagtubos sa amin. Kami rin sana hindi makalimot, Panginoon. Palagi nawang manariwa sa aming mga isipan, kahit papano manariwa sa aming mga alaala, sa aming mga damdamin, kung gaano kami kamahal ng Diyos, kung gaano ang ginawa ni Kristo Jesus na pagsasakripisyo sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa mga panahong kami nagwawalang bahala. Patawarin mo kami sa mga panahong kami nakakaligta, nakakalimot, at napapawalan naming halaga si Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagapagligtas sa aming mga buhay, nang dahil sa kami abala sa maraming mga bagay, nang dahil punong-puno ang aming mga isipan sa lahat ng mga alalahanin at mga bagay sa sanglibutan ito. Nakakaligtaan namin ang aming Panginoon at ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Samantalang siya nananatiling mabakas niya ng kanyang paghihirap ng dahil sa amin. Iukit mo nawa sa aming mga puso ang gayon din, naibigin siya, paglingkuran siya, pasalamatan siya, papurihan siya sa lahat ng mga panahon ng aming buhay. Binibigay namin ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan sa iyo, aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.